araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome to the second of our double header tonight dito po sa ating Facts First podcast. Again, this is a recorded episode dahil nasa medyo malayong lugar po tayo ngayong gabi kaya kung napapansin niyo ating background mukhang parang Blair Witch Project. Ayan. Pero don't worry, hindi ako magmumura. Hindi ako mananakot na may ipapapatay. Okay? Tahimik lang tayo rito. Kalma lang po muna tayo dito. Alam niyo po, we are recording this episode at 3:37 a.m. dito po sa Edinburgh. And kasalukuyan, nagpe-press con si Vice President Sara Duterte bilang sagot doon sa kanyang pagkaka-impeach diyan po sa House of Representatives. Okay, makakausap po natin ngayong gabi. Isa po siyang dating party list congressman. Tapos pag-uusapan natin, isa rin siyang human rights lawyer. Pag-uusapan natin ilang mga nitty-gritty padaling dito sa impeachment trial, which we know is not just legal, but of course, largely political. I'd like to welcome to our program si former Akbayan Congressman Barry Gutierrez. Magandang araw, magandang umaga, Kong Barry, and thank you for joining us dito sa Facts First. Magandang umaga, Christian. At medyo malayo-layo ka yata ngayon. Huwag ka mag-alala, Attorney Barry, hindi kita mumurahin kahit ganito yung background. Medyo familiar di ba? Parang pang-horror, actually. Pang-horror, no? Yun nga pala, what do you think of this? I'd like to get your opinion. No? Finally, the House decided to impeach the Vice President. What do you think of this and the timing of it? Well, unang-una, mukhang after the long delays, finally yung administrasyon decided once and for all na itutuloy na itong impeachment. Kasi bago ang lahat, kailangan maging klaro na yung House vote is not just a House vote. Clear na this has the full backing of the Marcos administration. Hindi lang dahil dun sa dami ng botong nakuha. Diba? 215 members of the House ang bumoto. Pero very clearly, unang-unang pumirma sa endorsement ay walang iba kundi si Representative Sandro Marcos na anak ng Pangulo. So kahit nasabihin ni President BBM na wala siyang kinalaman dito, hindi naman gagalaw yung mga tao sa House kung walang go ahead from Malacanang. So at this stage, tingin ko crossing the Rubicon na ito. Kumbaga, klaro na ito yung direksyon na kanilang pupuntahan at klaro na duluhan na with VP Sara Duterte. So, moving forward, we can expect na may mga similar sigurong mga gagawin pa na consistent sa ganyang desisyon. So, matagal nang on the table yung ICC. I expect na posible magkaroon ng movement doon. Itong timing ng impeachment trial, kung kailan na gagawin, kahit sabihin nila na naka-adjourn na ang Congress at ang resumption after the elections na. Kahapon, sinabi ni Pangulong Marcos na if he is asked to call a special session, he is willing to do it. So ako, malinaw na senyales yun na kung gugustuhin ituloy even before the elections, pwedeng gawan ng paraan. And no less than the President himself has indicated yung possibility na iyon. So ako, eto na yan. yung logical resolution nung paghihiwalay nung unit team na nangyari 18 months ago, eto na yung pinupuntahan. And at this stage, sa tingin ko, malinaw din na wala nang choice ang administration kung hindi ituloy ito hanggang kaduluduluhan. Dahil there's no going back from yung nangyaring yan. Gusto ko tanong yan, Attorney Barry, yung binanggit niyo na the President is now open to calling a special session of Congress para yung Senado makapag-convene as an impeachment court. Paki-explain nga po yung legalities niyan. Kasi ito yung iniisip ko. Diba impeachment trial, solely responsibility yan ng mga senador. Pero kung magpapatawag ng special session na yung presidente, definitely maapektuhan niya yung kalendaryo at siguro yung complexion ng impeachment trial. Magkakaroon siya ng influence doon . Kasi kung pag nag-call siya, mapapaaga yung trial. Kung hindi, masusunod si Jesus Cordero na June 2. Ang tanong ko po, does the president really have to use that power in order for the Senate to use its own power to convene as an impeachment court? Technically, no. Kasi
Yung trabaho ng Senate as an impeachment court, hindi yan legislative function. Labas yan dun sa kanyang ordinary duties under the Constitution na magpasa ng batas. Kaya hindi dapat subject to the regular legislative calendar. Yung schedule ng adjournments and resumptions of session na pinagkasunduan ng Senado at ng Kamara, 'di ba, at the start of the year, 'di ba? Hindi yan subject kasi ibang function 'yan eh. So nothing actually stops the Senate from convening as an impeachment court even without call from the president. Pero ang ginagawa kasi ni Chis Escudero, Senate President, siya na nagsasabi, 'di ba? Siya kasi yung presiding officer eh. So kung magpapatawag man ng special session, kung magpapatawag ng session as impeachment court, sa kanya dapat manggaling yung initiative eh. So, dahil sinasabi niya na sa kanyang tingin, hindi na dapat gawin yan before the election at susundin na lang natin yung kalendaryo, June na tayo magkikita. The way around that for the administration, kung gusto nilang mapaaga at kumbaga i-paint into a corner si Chis, ay magpapatawag ka ng special session. Pag nagpatawag ka kasi under the Constitution, the President is empowered to call a special session of Congress anytime. Yun yung word na ginagamit, anytime. So, pwede sabihin ng presidente by proclamation, I'm calling for a special session of Congress to discuss whatever. Hindi kailangan impeachment eh. Importante, magsasama-sama sila lahat uli, 'di ba? Magko-convene uli yung lahat ng mga miyembro. And once the Senate convenes as a legislative body, kahit sino na ngayong miyembro ng Senado can make a motion to say na I am moving that we already talk about the impeachment, convene as an impeachment court, set yung date. Kasi under the impeachment resolution na pinasa dati nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, ni former Chief Justice Corona, ang Senado ang magdidesisyon kung kailan isi-schedule time and date ng impeachment trial. And it's up to the Senate to inform the House na ito yung araw, padala nyo yung inyong mga House prosecutors sa Senado ng ganitong date. Pero hindi kasi nangyari yun eh. Nung last day, di ba? The Senate received the articles of impeachment but did not decide on the floor on a date. So ngayon, ang sinasabi ni Senator Chis, hindi ko na papatawag uli as an impeachment court, hintayin na lang natin yung regular schedule. Pero kung magpapatawag ng special session ang presidente and they will meet as a legislative body, that opens the floor for any motion from any senator to actually start convening as an impeachment court and setting a date for the impeachment trial, which definitely could be before the May midterm elections. Ibig sabihin yung palang power ng presidente to call a special session of Congress can be used as a safeguard in response to the possibility. Teka, medyo ako ba yung nawala? Hindi, okay ka naman. Ako ba nawala? Hindi, okay ka lang. Parang nakinig kita. Kala ko naglag ako eh. Sayang, dire-diretso na English ko eh. Tagalogin ko na lang. Okay. Ibig sabihin, itong power ng presidente to call for a special session of Congress, pwede pa na itong gamitin na counterbalance or safeguard in case i-dribble ng Senate President bilang presiding officer yung proseso ng impeachment. Hindi ko sinasabing dinidribble ni Chis Escudero, hindi ko sinasabi na papatumpit-tumpit siya. Ang sinasabi ko lang, kung ito man yung gawin, mayroong response pala ang presidente. Yes, kasi while tama yung sinabi mo kanina, while hindi required ang Senado na hintayin yung resumption of session in June dahil ibang trabaho naman ang impeachment sa pagpasa ng batas eh. Pwede sila mag-meet as an impeachment court anytime. Dahil nagpahayag na si SP Chis na hindi, hintayin na lang natin yung June, 'di ba? Parang yun ang posisyon niya ngayon. Kung hindi sang-ayon doon ang Pangulo, pwede siya magpatawag anytime ng special session, 'di ba? And a special session opens the door para mapag-usapan kaagad yung convening ng impeachment court at makapag-set ng mas maagang date for the trial
earlier than yung mukhang pinoproject ngayon ni Senate President Escudero na June pa, which is after the elections. Kasi yung sinasabi ni Senator Cheese, valid naman, no? Kakatanggap lang namin kakatransmit lang bago nag-recess yung mga senador. Syempre kailangan busisiin yan, basahin yan. Ang naisip ko naman, tama yan, dapat busisiin, basahin, pag-aralan. Pero nagal naman between the transmittal and June 2. Hindi naman legislative function yung pinag-uusapan dito, di ba? Yun ang opinion ko doon. Masyado matagal. Medyo mahaba yung formats na delay, di ba? Normally yan, in past impeachments, you had like a month, di ba? Para between yung act sheet of yung articles of impeachment and yung start ng trial, di ba? A month, several weeks. Pero 4 na buwan, napakahaba, di ba? Besides, kailangang alalahanin, di ba? Pag trial naman, hindi naman yung kailangang nabusisi na lahat at the outset. Yun nga ang pa-function ng trial. Ang simula ng trial, magpipresenta ng ebidensya yung House prosecutors. So, di ba? Every senator judge, aside from reading yung allegations in the complaint, will be given the opportunity to listen to the House prosecutors make their case on the floor, di ba? May mga testigong ipipresenta, may mga dokumentong isasubmit, di ba? So, mapapakinggan nila yan. It's not as if parang kailangan alam na nila lahat by the time na magsimula yung trial. Kailangan lang familiar sila doon sa general na mga allegations in the complaint. Pero yung actual evidence, ano pa yan ipipresent pa yung bulto niya doon sa mismong paglilitis. At pagkatapos naman magpresenta ng House prosecutors, bibigyan ng pagkakataon na sumagot itong at magpresenta ng sarili nilang ebidensya itong panig ni VP Sara Duterte. Besides, even before going into trial, pwede na lang i-require na sumagot yung kampo ni VP Sara. 'Di ba? Parang ito, natanggap namin tong articles of impeachment, pine-furnish namin kayo ng formal na kopya, sumagot kayo within 'di ba? 15 days o 20 days, 'di ba? And then tsaka pa lang magsisimula yung trial. So ibig sabihin, labas doon sa aktual na pagkukonvene at pagmi-meet at pagsisimula ng formal na paglilitis, madami nang pwedeng iutos ang Senado bilang impeachment court as preparation para dun sa actual trial. At ang pangunahin na nga dito, furnishing yung respondent, si VP Sara Duterte, a formal copy of the articles of impeachment and requiring them to submit their own answer doon sa mga allegations sa articles of impeachment. Something which nangyari in previous impeachment trials sa pinagdaanan natin. Unless gusto mo i-dribble. Ibang usapan na kung ang intention mo talaga ay i-delay, di ba? Ayaw mo talaga magkaroon ng kahit na anong pagkilos sa impeachment trial bago mag-eleksyon, di ba? Iba 'yon, di ba? Ang isa kasing medyo parang legal cover kung meron man dito ay yung Constitution does not provide for a specific period within which yung Senate has to act after receiving yung articles of impeachment. Although, ito, nakalagay doon, the Senate must forthwith. So, si Senator Laila de Lima, isang legal expert din, nagsalita na dyan. Sabihin ng forthwith, kaagad-agad, di ba? In the soonest possible time. Hindi 4 months later. At ako nag-agree ako kay Senator Laila, di ba? Klaro na merong merong very clearly implied sense of urgency doon sa lingwahe ng konstitusyon. Labas pa doon sa, obviously, the political practicality of it, diba? Ang hirap naman na meron kang isang high-ranking government official, vice presidente ng Pilipinas, na may mangyari sa presidente, siya ang magiging pangulo, na humaharap ng ganito katinding mga aligasyon, including, yung matagal na natin pinag-uusapan pa ulit-ulit, a threat to kill the president and 'di ba, the first lady and yung speaker, 'di ba? At hayaan lang nating matulog ito ng 4 na buwan na hindi natin kikilusan at ang dahilan natin ay hindi kasi yung legislative calendar ay na set na. So June na uli kami babalik. Parang
tingin ko, given the totality of yung circumstances, medyo malabnaw ng konti yung dahilan na binibigay na yon, 'di ba? For yung kung bakit hindi ka agad-agad sisimulan itong paglilitis dito nga sa impeachment complaint na ito. Take two. Unless gusto mong i-dribble. Teka lang. I remember lang, noong 2012, I remember in 2012 na before impeachment trial ni then Chief Justice Renato Corona, mismo si then Senate President Juan Ponce Enrique. I remember him, no, kasi kinover ko to. Binanggit din niya to, yung provision ng Constitution, yung trial by the Senate shall forthwith proceed. Binanggit din niya yan. Diba? Ibig sabihin, malinaw yun dapat. Oo, tama. Without delay. Tama. Okay. Pero dito, what do you think of the prospects of securing a conviction under the current Senate? Well, dito ko sisimulan yung aking pananaw diyan. Unang-una sinabi ko na kanina, 'di ba, na ito ay clear indication na gumuhit na ang Malacanang dito. Gumuhit na ang palasyo dito, 'di ba? Na okay, tuloy ang impeachment, 'di ba? And you don't need a clearer indication of that by the fact na 215 members of the House, at kahit sabihin natin independent body supposedly yan, alam naman natin na historically hindi nagkakaroon ng ganyang kalaking suporta kung hindi alam ng mga congressman na ito ang gusto ng palasyo, 'di ba? Una 'yon. Pangalawa, ang unang nakapirma, at sa akin, for sheer symbolism, nothing will beat it. Ang unang nakapirma, anak ng Pangulo, 'di ba? Ferdinand Marcos ang unang nakapirma. Hindi naman kailangan siya ang unang pumirma, 'di ba? Pero 'di ba? Clearly they wanted to send that message dito sa usaping ito. So, that said, 'di ba? Sila nagsimula nito. The Rubicon has been crossed. Sa tingin ko, they cannot afford to lose. Ang punto, ngayong klaro na sinimulan na itong impeachment, formal nang sinampa sa Senado, I don't think that the administration can live with any other outcome except a conviction. Kasi pag na-acquit, sabihin mo, si BP Sara, hindi nakuha yung 16 votes na required from the Senate. Isipin mo ang itsura nila nun. 'Di ba? Grab, hindi lang hindi lang yun lame duck. Talagang setback yun. Nagmumukha kayong inutil. Nagmumukha kayong walang kapangyarihan at all. 'Di ba? Yun ang mangyayari. Pangalawa, klarong-klaro ang posisyon ni BP Sara Duterte, 'di ba? Na kapag na-survive ko 'to, lintik lang ang walang ganti, 'di ba? Merong balik ito. At klaro 'yon. Na ganun ang mangyayari dito. So, sa tingin ko, walang choice ang administrasyon kung di siguraduhin, gawin lahat ang kanilang posibleng gawin para siguraduhin mag-lead ito sa impeachment. So sa akin right now, mga tao kasi siyempre ang unang tingnan natin yung komposisyon ng Senado. 'Di ba? Tingnan natin sino yung malamang kakampi. Sa dulo 'yan, 'di ba? Kapag ginusto at talagang kinausap isa-isa, sa tingin ko, malaki ang maaaring ipagbago dun sa initial positions ng mga kasalukuyan nakaupo sa Senado ngayon. Kapag nagkaroon na ng full court press ang administrasyon at talagang titiyaking isa-isa ay kakausapin para makuha yung 16 votes, tingin ko kayang gawa ng paraan yan. Di ba? Yun yung point dito. So, regardless of yung state of play right now, yung initial inclinations ng mga senador na mauupo as senator judges, kapag ito ay talagang kinilusan na, 'di ba? At nagkaroon na ng mga usapan sa gilid-gilid, 'di ba? At pagkaklaro ng ano ba talaga ang gusto naming mangyari dito, tingin ko maaring maging mas malinaw kung ano ang patutunguhan nitong buong prosesong ito. And I think palino na yun, di ba? Sinabi mo, Attorney Barry, the Rubicon has been crossed. Alam nga namang hindi mag-secure ng conviction si Bongbong Marcos, na-impeach na. Miski hindi na siya dinadaga ngayon, dahil natuloy na impeachment, magmumukha pa rin siyang weak leader kung sakaling hindi ma-secure ng conviction, hindi ba? Totoo. Di ba?
dapat hindi lang siya, 'di ba? Lahat ng mga tao na who had a hand in this impeachment, 'di ba? Parang ang laki ng setback sa kanila, 'di ba? Kung masusurvive ito ni VP Sara. So ako talaga very clear sa akin that they will do everything that they need to do para maabot yung kinakailangan nilang 16 votes sa Senado, whether that is before the election or after. Although tingin ko malamang sa malamang, nasabi na kahapon 'di ba? Malamang sa malamang kung hindi magbabago ang posisyon ni SP Cheese na June pa yan, baka magulat na lang tayo. Wag tayong magulat kung bigla na lang mayroong special session na ipapatawag ang presidente sometime within the next few weeks. Okay. Eto, hingin ko yung opinion mo rito, Attorney Barrio. Yung sa press ko ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman niya sinabi magre-resign siya, no? Pero ang pinakamensahe niya rito, God save the Philippines. Ayan. Tapos nagpasalamat siya rin sa mga supporters niya, no? What do you think of this? Yung ganitong messaging, God save the Philippines. Well, expected na yon, 'di ba? Kasi mukhang ang kanyang linya from the start of everything, 'di ba? Mula pa nung last year, nung unang na-float ng medyo mas malakas itong ideya na siya ay i-impeach nga ng House at posibleng i-convict ng Senado. Ang linya nilang ite-take ay hindi dapat impeachment ang pinagtutuunan natin ng pansin, 'di ba? Dapat mataas na presyo ng bilihin, 'di ba? Yan, yung mahirap na na buhay ng mga Pilipino. Yan. In fact, during the press con kanina, sinabi niya naman 'yan. Binanggit na naman niya ang mataas na presyo, binanggit na naman niya ang mahirap na buhay ng mga Pilipino, etc. So, expected na ang linya niya ay hindi ito tungkol sa impeachment, tungkol ito sa maling prioridad ng Kongreso, 'di ba? Maling prioridad ng administrasyon na sinisikap na unahin ang kanilang political vendetta laban sa akin kaysa sa asikasuhin ng ano. Pero ako, may pagka-disingenuous yun, di ba? Kasi just a few months ago, binagatanggol niya yung kanyang mga pribilehiyo na magkaroon ng confidential funds nagreklamo siya na binawasan yung security niya from 500 plus to 300 plus lang di ba? So ako medyo walang moral ascendancy si VP Sara Duterte sa nasabihin na hindi dapat inuuna yung political interest at dapat nakatutok tayo sa kapakanan ng taong bayan. Siya nga di ba? Sa dami ng kanyang mga pinagbabanggit ng mga reklamo in the last few months, last year, 'di ba? Hanggang this year. Puro personal privileges na yung kanyang dinidepensahan 'di ba? Nagreklamo siya about state ng governance. Anong iniwan niya sa DepEd nung siya ay nakaupo doon hanggang ngayon? Ang dami nating problemang hinaharap dahil sa kanyang kapabayaan as education secretary. So ako medyo disingenuous yun, but expected, 'di ba? From her. Although medyo nagulat ako ng konti, nawala yung usual na angas ba? 'Di ba? Parang napaka-passive ng ng God, 'di ba? God save the Philippines. 'Di ba? Parang may may pagka resigned to a certain extent, 'di ba? Na mukhang wala na talaga ako magagawa dito. Kasi wala yung usual na bangis, 'di ba? Na parang babalikan ko kayo. Wala yung ganoon napaka-subdued nung tono niya kanina nung siya ay humarap. So hindi ko alam kung strategy lang ba 'yon, yung ba ang pinayo sa kanya ng mga abogado na try and put on a more sympathetic posture to gain sympathy. Or indication ba ito na nakita na nila yung writing on the wall na malabong manalo pa tayo dito. So, 'di ba? Baka ibang direction na yung kailangan nating i-take insofar as yung political future natin ay concerned. So, tingnan natin kung ano ang kanilang gagawin. But definitely back to the wall sila dito, 'di ba? And hindi nila pwedeng i-dismiss yung determinasyon na pinakita ng administrasyon with the 215 signatures na lumabas, 'di ba? Alam naman natin na kayang gawin 'yon, 'di ba? Matagal na nating sinasabing just a matter of time. Pero nung lumabas, 'di ba? 215, 70% ng mga kongresista taga Mindanao. Klarong 'yon. Medyo
hindi yun reassuring para sa kanila, 'di ba? Sa kasong ito. At tingin ko alam nila na yung writing on the wall dito ay maaring malamang sa malamang matatanggal siya sa pwesto. Speaking of her demeanor, binabanggit mo, Attorney Barry, no? Tingin ko dalawang bagay yun eh. Realization at number 2, nagpapaawa. Mukhang yun ang... Yun nga. Diba? Mukhang yun yan eh. Diba? Anyway, Yun nga. ito yung gusto ko, Attorney, gusto ko itanong tong no? Kasi kilala si Sara Duterte sa pambabastos niya eh. Di ba yung parang uma-attitude nung humarap siya sa House of Representatives, tapos yung tatay niya nung humarap sa Senado, patakot-takot nakabastusan yung ginawa. Di ba yung parang nag-joke-joke sila? Yung mga ganyang demeanor ba, sa tingin mo uubra ba yan pag ginawa ni Sara Duterte doon sa impeachment trial? Tingin ko hindi. Una, mas formal yung impeachment trial in terms of procedures kung susundin nila yung mga dating ginawa, 'di ba? So, posible talaga na yung mga ganong klaseng antics magiging mas maiksi ang pasensya ng Senado para diyan. Kasi importante din lalo na para kay SP Cheese kung siya kasi magpipreside dito, 'di ba? Na hindi naman sila magbumukang tanga, 'di ba? Na parang yung tao na nakasalang kaya silang bastusin ng harapan o kaya silang bastusin ng harapan ng mga abogado kasi una I doubt na si VP Sara mag-a-attend eh. Hindi naman nag-a-attend usually yung yung ini-impeach eh. 'Di ba? Although malay mo, 'di ba? Pupunta siya doon para, 'di ba? Sabi mo nga mukhang merong sympathy play dito sa posibleng i-adapt nila yon as a strategy. Pero yung mga abogado niya at supposedly kasama daw si dating Pangulong Duterte sa maaaring maging abogado, posibleng mag-make ng ganong effort. Pero kung hindi kasi yon isa-shutdown kaagad ng presiding officer, si SP Escudero, o nung ibang mga senator judges, sila naman nagbumukhang weak at, di ba, parang hindi in control ng sarili nilang proseso. So ako, I doubt na ito-tolerate yon. Yung, in fact, meron ng experience eh. Sobrang daming batikos na inani ng Senado for yung kanilang handling nung hearing na nandun si dating Pangulong Duterte. So I don't think nahahayaan nilang mangyari uli yun, particularly in the context of an impeachment trial. At tingin ko din naman, lalo na kung may kukunin si VP Sara na legal team, mga abogado, I don't think yung mga abogado will advise them na pumasok sa ganun. Kasi more than anything else, for nothing else, labas sa strategy, yung abogado may professional career na kailangan protektahan eh. Pag ikaw ay na-contempt, di ba? At dahil doon nagkaroon pa ng disbarment o some kind of punitive sanction sa iyo, kinabukasan mo naman ang at risk. So tingin ko yung mga lawyers will advocate best behavior, di ba? Habang sila ay humaharap doon, di ba? Yun naman yan eh. Ngayon kung obvious na, 'di ba? Writing on the wall, nga, 'di ba? Nandun sa point na mukha talagang dulo na 'to, baka mag-iba yung iba yung tactic, 'di ba? Baka nothing to lose, gumuhit na lang tayo. Pero at least initially, at ako consistent 'yan dun sa demeanor ni BP Sara kanina. Medyo mag-project muna tayo ng mabait at respect the process, at 'di ba? Rule of law, etc. Sa simula at least. So I don't think na magkakaroon ng fireworks kaagad at kabastusan at pagmumura sa simula. 'Di ba? Given yung direksyon nitong simula. Yan ang gusto ko kay Attorney Barry, very positive thinker kasi baka masyado baka lang masyado mataas ang expectation mo sa mga senador natin, at number 2, baka you're underestimating the antics of the Dutertes, what they're capable of doing. Hindi natin masabi. Ibang klase yung mga yan no? Tiwala naman ako kay Senator Cheese. Di ba? Kaya naman niya dapat yan. Di ba? Ito yung pagkakataon niya magpakitang gilas di ba? Everybody was impressed by yung handling ni Senate President Enrile, 'di ba? Noong panahon ni Chief Justice Corona, 'di ba? So maski yung mga hindi masyadong yung fans ng history ni Juan Ponce Enrile, medyo, 'di ba, reluctantly they had to respect
yung kanyang handling. So tingin ko, meron ding ganong legacy play si Senator Chis dito. Kasi sa dulo, siya mag-reflect badly sa kanya. Kung hahayaan niya ang di ba? Yan yun eh. Tsaka kung mag-shine siya rito, di malay mo, pwede pa siyang tumakbong Vice President sa 2028. Exactly! Yun. Kasi sa ayaw nila at sa gusto nila, Hindi ko sinasabi plano yun, no? Pero on the level ng individual na senator judge at the level ng individual na house prosecutor, pagkakataon nito eh. Di ba? Isipin mo, malamang araw-araw ang coverage niyan pag nagsimula yung trial. Parang doon sa mga nakaraan nating impeachment. Araw-araw, walang coverage sa social media at sa news kundi impeachment trial. So, di ba? Pagkakataon nito para doon sa mga gustong magpakitang gilas na magpakitang gilas. Di ba? Yun ang punto. Di ba? So, tingin ko all of them will try to put their best foot forward. Di ba? Hindi dahil sa any other reason, kundi, di ba, self-interest, di ba? Gusto mong mapakita na magaling ako, di ba? Nararapat ako para sa mas mataas na posisyon, di ba? And, that extends to every single politician na bahagi, di ba, ng prosesong yan. Ang dami ko pang gusto pag-usapan, no? Pero i-reserve ko muna, no? Gumagana yung ko eh. Gumagana eh. Anyway, yan muna tayo, Attorney Barry, no? Ayokong parang isistik sa isang discussion yun. Marami akong naisip, promise, ha? Anyway, maraming salamat, Attorney Barry, for joining us tonight or this morning. 4:00 na dito sa aking kinaroroonan. Pero I really appreciate this interview, no? Maraming salamat for joining us dito sa Facts First, Attorney Barry. Sige, anytime, Rachel. At matulog ka na, pero umuwi ka na dahil mukhang exciting ngayon dito eh. Dami nangyayari. Oo nga eh. Uwi na ako eh. Maraming salamat. Thank you. Sige, bye-bye. Ingat. Thank you. Bye-bye. Bye. Yeah, si Attorney Barry Gutierrez, nakausap natin. Marami pa ako mga gustong pag-usapan patungkol dito sa paparating na impeachment trial. Sample, gusto kong pag-usapan yung role ng presiding officer. Pag-usapan din natin yung gravitas, for example, ni Jesus Escudero bilang isang presiding officer. Kasi kung kukumpara natin doon sa huling impeachment trial noong 2012 ni Renato Corona, the presiding officer then was Juan Ponce Enrile, na kahit meron siyang hindi kaya-ayang background, no? Kaugnay sa martial law. Definitely, tama sabi Attorney Barry, talagang nag-shine siya dun sa trial na yun. Again, I covered that from start to finish and nakita natin yung how that gravitas was used. Kasi nung time na yun, ang lead defense counsel ni Renato Corona ay isa pang may gravitas din, the former Supreme Court Associate Justice Serafin Cuevas, di ba? Siya yung kinuha for a reason. And hindi niya basta-basta ma-intimidate, example, yung presiding officer nung time na yun. Kasi pareho sila may gravitas, di ba? So, tingnan natin, kasi may iba't ibang mga factors that will come into play during the trial proper itself. So, in the coming days, masihimayin pa po natin yan. Pero kung tatanungin nyo, talaga masyado matagal yun, no? June 2, 2025, yung iniisip ni Jesus Escudero na trial. Masyado na yata matagal yun. Marami pang pwedeng mangyari. Pero tingnan natin kung ano po yung magiging developments in the coming days. In the meantime, yan na po muna. Maraming salamat po for joining us tonight. Ako po si Christian Esguerra and magandang araw, magandang gabi po sa inyo lahat.